approval ng 2026 budget. Hindi nga ba aprobado to ng mga tao? Ang para sa akin, naunawaan ko yan, mas maayos ang 2026 budget kumpara doon sa tatlong napaka-corrupt na budget, yung 2023, 2024 at 2025. At mas malakas ang minority ngayon, talagang nabusisi namin, inaabot kami ng madaling araw. Kung may nakalusot man lang dyan, very minimal. At madaling ma-check yan ng Oversight Committee pag sa implementation. Pero ang tigas ng ulo ng gobyerno natin, pinasok pa rin yung unprogrammed funds. Ang liwaliwanag nung sinabi ni Justice Hernando dun sa decision ng Supreme Court. Sa PhilHealth. Sa PhilHealth, sabi niya, any form of unprogrammed funds, unconstitutional. Wow. So ngayon, pagka hindi binito yan ni Presidente, hindi pa niya naman pinipirma, pero may kahilingan na si Cardinal David na sana ibito ng Presidente yan. Kung hindi niya ibibito, I will be forced to file a petition before the Supreme Court questioning the constitutionality of unprogrammed funds. Hindi inaasahan ang pagpanaw ng Yusek Maria Catarina Cabral. Siya yung repository ng mga proponents nung mga insertions. Pero hindi naman imposible kung sincero ang Malacanang. Kaya lang, nakikita ko, nagdududa na ako sa sinseridad ng Malacanang dahil tuwing merong lalabas ng mga ebidensya, parang gumugulo lalo. Para bang ayaw talagang malaman yung katotohanan. For example, nung sinabi ni Senator Lacson na hindi involved si Presidente, pero involved si ES, involved si Secretary Pangandaman, ayaw namang ipatawag ng Blue Ribbon Committee. At nung magulo, nung sabi ni tinanggal, may sinabing tinanggal siya. Ang sinabi naman ng Malacanang, nag-resign out of delicadeza. So, merong mga pinagtatakpan. Pero ang gusto mong Pero yung imbestigahan... pagtatakip, yung cover-up will require a series of cover-ups. And then, I'm very sure, later on, it will explode to the base of Malacanang. Not only the death, but the whole circumstances, including yung Cabral files. Okay. What is it? And who has it? Kasi kailangan malaman natin, hindi lang naman si Yusek Cabral ang nakakaalam dyan. Meron siya mga staff. Doon sa Cabral files na pinakita sa akin ni Congressman Libiste, merong mga pangalan ng mga encoders. So Staff kailangan, kung magkaroon ng investigation, kailangan ipatawag lahat ng mga encoders. Si Director Bote ng Director for Planning, yun ang kanang kamay ni Yusek Cabral, pwedeng ipatawag ninyo.